Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, matapos po natin na may paliwanag ang lecture natin ang habag sa Islam ng kalahati nito, ay ito na po ang pangalawa, ang part 2 niya, na kung saan nabanggit nga natin ang mga habag sa Islam. Ang nabanggit lang po natin doon ay dalawa. Ngayon naman po ay ang pangatlo, at ito na yung panghuli. At ano ang pangatlo? Ang pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang habag sa pagitan ng mga nilikha. Ilan sa mga ito ay ang habag sa pagitan ng mag-ina at mag-ama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما أوفي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ربيان صغيرا. Sa pinakamalapit itong kahulugan, at ipinag-utos ng iyong Rab na tagapaglikha, o ikaw na tao, na wala kang karapat-dapat na sambahin kundi siya na bukod tangi, at ipinag-utos din niya na ikaw ay maging mabuti sa iyong mga magulang, lalong-lalo na kapag inabot nila ang katandaan sa iyong kapanahunan, na huwag kang sumuway at huwag kang magbitiw sa kanila ng anumang salita ng kawalang paggalang, kahit pagsasabi lamang ng off na nagpapahiwatig ng pagkayamot, na ito na ang pinakamababa at pinakamasamang salita sa harap ng magulang, at huwag na huwag mangyari sa iyo ang pagsasabi ng anumang masamang salita laban sa kanila. Bagkus ay maging mahinahon ka sa pakikitungo sa kanila, at makipag-usap ka sa kanila na may pagpaparangal na pakikipag-usap at pawang mabubuting salita lamang ang iyong sasabihin. At magpasailalim ka sa panuntunan ng pagsunod at pagpapakumbaba sa iyong mga magulang bilang awa sa kanila, at hilingin mo sa iyong Rab na tagapaglikha na kaawaan sila sa pamamagitan ng kanyang napakalawak na awa, buhay man sila o patay na tulad ng kanilang pagtitiis nung ikaw ay pinapalaki nila na bata pa, na mahina, na walang anumang kakayahan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ipinag-utos sa tao, ipinag-utos sa iyo ang pagbibigay ng karapatan ng mga magulang sa pamamagitan ng 5 bagay na ating babangkitin. Ang una, kapatid, ang hindi pagsasabi sa kanila ng off. Ang off po ay yung pagsasabi ng halimbawa po, ikaw anak ay inutusan ka ng iyong nanay na bumili ng asin, at sinabi mo sa kanya, is. Ito ay lubos na kamuhi-muhi. Yun po yung ibig sabihin ng off. Ang pangalawa po, ang hindi pagsigaw o pagtataas ng boses sa kanila. Ang pangatlo po, ang pakikipag-usap sa kanila ng mahinhin
at mahalumanay na pamamaraan. Ang pang-apat po ang pagiging mapagkumbaba at maawain sa kanila. Ang panglima, ang paghiling mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kaawaan silang dalawa sa pamamagitan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang hanggan. At isa pa po sa mga habag na ipinag-uutos ng Islam ay ang awa sa kababayan bilang paggalang sa kanila. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa." Sa malapit nitong kahulugan, hangarin ninyo ang kabutihan para sa mga kababayan. Katotohanan na ang kababayan ay nilikha sa pamamagitan ng tadyang. Katotohanan na ito ay baliko. At kapag ito ay pinilit ninyong ituwid, ito ay mababali. At kung ito naman ay hahayaan ninyo, ito ay mananatiling baliko. Maging mabuti kayo sa mga kababayan. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rawayka ya anjasha, sawqaka bil qawarir." Maghinay-hinay ka o anjasha, naway ayusin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ang kababayan ay tila sisidlan ng tubig na mula sa buti o bubog. Nihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kababayan sa isang lalagyan ng tubig na buti na madaling mabasag dahil sa kahinaan ng taglay nito. At dahil sa pagiging madaling mabasag nito, bilang paalaala sa lahat na ang kababayan, mga kapatid, sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, pinsan, ay nangangailangan ng pagkalinga at awa at pag-itindi. Ang habag sa mga isa po sa mga habag sa Islam ay ang habag sa mga bihag sa oras ng labanan. Katotohanan, ang habag na napapaloob sa Islam ay sadyang malawak hanggang sa kahit na ang digmaan ay sakop ng habag na ito. Ang kalaban ng Islam na kumakalaban sa mga Muslim at ginugusto nilang patuluin ang dugo ng mga Muslim, ngunit pinupuri ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga Muslim na pinapakain nila ang mga bihag mula sa mga kalaban. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Sila na yaong nagpapakain ng pagkain dahil sa pagmamahal nila sa mga mahihirap, ulila at mga taong nabihag dahil sa digmaan. Isa po sa mga habag sa Islam, ang habag sa mga hayop. Isa ito sa nagpapakita ng pagiging sobra ang habag na napapaloob sa Islam. Hanggang sa masakop ng habag na ito ang mga hayop. Naiulat ng anak ni Mas'ud, kalugdan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. "Fara'ayna humratan ma'aha farkhani fa'akhadnaha farkhayha faja'at al-humrata faja'alat tafrish فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجأ هذه بولدها ردوا ولدها إليها." Sa malapit nitong kahulugan, mga kapatid, kami ay kasama ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang paglalakbay nang tinugunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tawag ng kalikasan. At habang wala siya, nakakita kami ng isang uri ng ibon na kung tawagin ay hamra. Kasama ng ibon na ito ang kanyang anak at kinuha nila ang anak ng ibon
at nag-ikot at di mapakali ang nanay ng ibon na ito at hinahanap ang kanyang anak. At biglang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Man padja'a hadhihi biwaladiha, ruddu waladaha ilayha." Sino ang naghihiwalay sa ibon na ito sa kanyang anak? Ibalik ninyo ang anak niya sa kanya. At siya, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinapaalalahanan niya ang kanyang pamilya ng mabuting pag-uugali at mabuting pakikisama at pagkupit ng kuko sa tuwing gagatasan nila ang mga alagang hayop. At ganoon din kapag ang isang hayop ay kakatayin, kailangan ng habag at awa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabh. Wal yuhidd ahadukum shafratahu falyurih dhabihatahu." Tunay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan at kaayusan sa lahat ng bagay, at kapag kayo ay kakatay ng hayop, ay isaayos ninyo at isagawa ninyo ito ng may habag. At hayaan ninyo ang inyong, hasain ninyo ang inyong patalim. Gawin ninyong matulis ang inyong patalim at hayaan ninyo mamatay ng maayos ang hayop. Isabi na huwag balatan ang hayop habang siya ay buhay pa. At mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa awa na may bibigay ng tao sa iba pang mga nilikha, ay gagawing obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok sa paraiso ng isang tao. Naiulat at sinabi ni Aisha, kaluguran nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dumating ang isang babae sa akin at dala nito ang kanyang 2 anak at pinakain ko sila ng 3 butil na datilis." Ang datilis po ay yung dates o kung tawagin ay tamar. At binigyan ng babae na ito ng tig-iisang butil ang kanyang anak. Pagkatapos ay isinubo niya ang isa pang butil at isinusubo niya ito sa kanyang bibig, ay biglang naghingi pa ang kanyang mga anak at hinati ng babae na ito ang butil ng datilis para sa kanyang 2 anak, at namangha ako sa babaeng ito at binanggit ko ang ginawa ito ng babae kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha qad awjaba laha biha al-jannata aw a'taqaha biha minan nar." Katotohanan, ginawang obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpasok ng babaeng iyon sa paraiso at pinalaya sa impyerno upang makamit ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Ang mga maawain ay kinakahabagan ng pinakamahabagin. Kaawaan ninyo ang kung anuman ang nasa kalupaan at kakaawaan kayo ng nasa itaas ng kalangitan, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Anas, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yada'u Allahu rahmatahu illa ala rahim." Sumpa man sa Allah na humahawak ng aking buhay, hindi ipinagkakaloob ng Allah ang kanyang habag at awa maliban na lamang doon sa maawain. Kabilang sa mga kinahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagkamaawain ay ang isang lalaki na mapagmalabis mula sa angkan ng Israel. Ngunit kinahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa asong kanyang pinaawaan at pinainom.
At sino man ang inalis niya ang awa sa kanyang puso, katotohanan na siya ay paparusahan sa pamamagitan ng naglalaglag na apoy ng impyerno. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun nara fi kharratin rabatatha falam tasqiha wa lam tut'amha wa lam tursilha ta'kulu min khashashati al-ardi hatta matat." Nakapasok ang isang babae sa impyerno nang dahil lamang sa isang kuting na kanyang itinali at hindi na pinakain at hindi man lamang niya ito pinakawalan upang makapaghanap ng makakain hanggang ito ay mamatay. Kasama sa mga kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ipagbawal ng Allah ang kanyang habag sa mga taong walang awa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yarhamullaha man la yarhamun nas." Sino man ang hindi nila kinaawaan ang sangkatauhan ay hindi nila kakaahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aking kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, magpakumbaba tayo sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At itanim natin ang awa sa puso ng ating mga anak. Itarbiya natin sa kanila. At katotohanan, mag-aani tayo ng tunay na kasiyahan, gantimpala at paraiso sa huling hantungan sa araw ng paghuhukom. So, mga kapatid, hanggang dyan lang po ang aking may babahagi sa inyo. Maraming salamat sa mga nakinig. Naway ay biyayanta ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagkaawa. Maging maawain tayo sa mga tao dahil katotohanan, kakaawaan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.